Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:05 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napektuhan nga sektor, mga dalagko nga balita diri sa Iloilo, kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Boss. Huwebes, Pebrero 19, tuig 2026. Ini ang inyo tag balita, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Kagkaron sa mga pangulong dinalan. Headline. 39.4 milyones pesos nga balor sang iligal nga droga na kumpiska sa masangkad nga anti-drug operations sang PRO6. Radyo Pilipinas. Headline. 131 ka wanted persons na dakpan sang PRO6. Headline. Economic and Trade mangin sentro sang ASEAN meeting ay waton sa Iloilo City sa masunod nga semana. City government paday ng pagpanghanda. Headline. Kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Asod-asod ang dalagko nga operasyon kontra illegal nga droga sang Police Regional Office 6 sa pinakauling nga datos sang PRO6. Humalin Pebrero 1, tubtob 15, 2026 naglabot sa 39.4 million pesos nga balor sa shabu kag marijuana ang nakumpiska. Inyang nakumpiska sa 65 ka operasyon kag naaresto 86 kadrugista. Sa pinakadako nga bultos ng illegal nga droga nga nakumpiska, nagapanguna ang Iloilo Police Provincial Office o kun IPPO nga nakakumpiska sang 3.4 kilos sang shabu nga nakaaresto sang 30 drug suspects. Ang mga nakumpiskang illegal nga droga resulta sa intelligence-driven kag maayo nga koordinasyon nga mga operasyon. Dako man ang bulig sang local government units, barangay officials kag concerned citizens sa pagkatagsang impormasyon nga nagresulta sa madinalagon nga anti-drug operations. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa 131 wanted persons ang nadakpan sa Police Regional Office 6 sa ginlunsar nga region-wide manhunt operations. Inyang nadakpan sa kapulisan humalin Pebrero 1, tubtob 15, 2026. Sa 131 nga nadakpan, 27 ang most wanted persons kag 103 ang other wanted persons. Nagapanguna sa may pinakadamo nga nadakpan ang Iloilo Police Provincial Office nga naka-aresto sang 61 wanted persons. Nagapabilin nga prioridad sang Police Regional Office 6 ang pag-aresto sa mga wanted persons para matagaan hustisya ang ila mga nabiktima. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Economic Trade mangin sentro sang ASEAN meeting hiwaton sa Iloilo City sa masunod nga semana. City government paday ng pagpanghanda. Detalye sang balita. Emiro Santiago. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Economy kag trade ang mangin sentro sang meeting sang ASEAN 2026 nga hiwaton sa syudad sang Iloilo sa masunod nga semana. Ini ang ginkumpirma ni Iloilo City Mayor Raisa Trella sang Huwebes suno sa alkalde
umpisa Pebrero 24, amat-amat na nga maabot ang mga economic minister halin sa ASEAN sa Iloilo City agud magtambong sa kahiwatan nga magalawig tubtob Pebrero 27. Ginpayagya nga napilian ang syudad sang Iloilo nga manging host ang pila ka aktibidad sang ASEAN 2026 sa Pebrero, Abril kag Mayo. Lakip sa mga rason nga napilian ang syudad nga manging venue ang mga nadagan sa mga awards kaangay sang ASEAN Clean City Award kag ang titulo nga UNESCO Creative City of Gastronomy. Sulo sa alkalde, dakoy ning oportunidad para sa syudad nga ma-promote pa ang mga lokal nga industriya kag makapangita pa sang dugang nga international market para sa mga produkto. Pinaagi sa pag-host ng ASEAN, nagalaom man ng alkalde nga naguligan ng mga lokal nga industriya nga mapasanyog pa ang ilang nga negosyo agud mapasanyog man ang ekonomiya sang syudad. Samtang paday naman ang pagpanghanda sa Iloilo City Government sa hiwaton nga ASEAN meeting. Sunod-sunod ang ginpatigayon nga interagency coordination meetings sa Iloilo City Government kaupod ang local kag national agencies. Ginpayag sa alkalde nga ginahulat na lang nilang rekomendasyon sa kapulisan sa mga ipatuman nga security protocol sa syudad sa ASEAN 2026. First na din confirm is tatlo until May, no? So it will start next week, February 24, mag-aabot na until 27, and until May, may isa sa April, may isa sa May. And then more on economic and trade. So dako gining benefit para sa atong syudad because we're not only promoting ang economic sa mga programs sa Pilipinas, but we can also help improve ang aton nga economic activity diri. Ang gabahin sa pagpahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas para sa Bagong Pilipinas, Emero Sancho Gudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. nag-iwat sang Tsunami Evacuation Planning and Workshop ang Department of Science and Technology, Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX sa Banwa sang Kulasi sa probinsya sang Antique. Sa among aktibidad, gintuduan sang DOST FIVOX sa mga pumuluyo kag mga lokal nga leader sa Banwa sang dapat obrahon sa tion sa tsunami. Kalabanan sa mga nagtambong nagikan sa mga tsunami-prone barangay sang Kulasi kag ginupdan sang PNP, BFP, Philippine Coast Guard kag Philippine Ports Authority. Pakita sang FIVOX sa lecture ang mga monitoring tools kay sang REDAS nga nagpasad sang tsunami evacuation maps agod makahibalo ang publiko kung sa diin magpadulong pananglit may tsunami sa lugar para malabot ang tsunami ready nga komunidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 26 na labot ang 82% settlement rate sa mga labor issues ng 2025, masobra 21.1 million money claims na release pinay sa single entry approach. Detalya sang balita, Marian Grace Aranyata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naglabot sa 82% ang settlement rates ng Department of Labor and Employment o Dollar Region 6 sa mga labor issue nga gindangop sa ila opisina humalin Enero tubtob Disyembre tuig 2025. Sa 842 requests for assistance, 693 ang kaso nga niresolba kung sa diin naglabot sa masobra 21.1 million pesos ang monetary claims ang masobra 800 ka-workers. Ang iban nga request for assistance ang ginwithdraw bangod sa kakulang sang interes ang nag-request nga partido, samtang ang iba naman gin-refer sa National Labor Relations Commission o kon NLRC kag sa iban pa nga mga ahensya sang gobyerno nga may nagkakaigo nga jurisdiksyon sa mga reklamo. Kalabanan sa mga request for assistance ang natuhoy sa last salary claims, 13th month pay, separation pay, non-payment of holiday pay kag overtime pay, underpayments ang minimum wage kag illegal deductions. Kalabanan nga industriya nga nag-request ang assistance ang yara sa accommodation kag food services, administration kag support services, wholesale kag retail kag manufacturing and construction. Ang SENA isa ka 30-day mandatory conciliation mediation process nga nagahatag sang madasig,
impartial, barato kag accessible settlement procedure sa tanan nga labor issue so kon conflict agud hindi na kinahanglan pa sang isa ka full-blown dispute so kon labor case. Samtang ginmanduan ni Attorney Sixto Rodriguez Jr., Regional Director sang Dollar Region 6 ang iban nga field offices nga maghatag sing nagakaigo nga igtalupangod sa nagaluntad nga mga issue sa nagkalain-laing nga industriya kag maghimo sing mga proaktibo nga tikang kapareha sa pagpaligon sa mga tripartite industry councils, pagpauswag sang social dialogue, pagpatuman sang labor education, pagpalatnag kag pagpasangkad sang inspection programs kag pagpaligon sang advokasya para sa voluntaryo nga compliance sa mga kumpanya sa labor standards. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa iban pa naton nga balita, ginaulat na lang ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang confirmation halin sa Campo Crame nga National Headquarters ng PNP. Maging full-pledged Iloilo City Police Office Director si Police Colonel Wilbert Parilla. Suno sa alkalde recommend niya nga maging full-pledged ICPO Director si Parilla. Ginpag niya nga may mga pagbago sa guidelines ng PNP. Gani hulaton na lang nilang kumpirmasyon halin sa Camp Crame. Ginbusta ni Parilla si former ICPO Director Police Colonel Kim Legana. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa naton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. pasaka sa Blue Alert status ang Iloilo City Operations Center umpisa Pebrero 20 may kangtanan sa selebrasyon sa Chinese New Year. Sa memorandum ng issue ni Mayor Raisa Treñas, sa ilalim sang Blue Alert status naka-standby ang Vice Chairperson kag cluster heads para sa posible nga deployment. Gin-activate man ang response clusters kag Operations Center sa mga barangay disaster risk reduction and management committees sagud magbantay sa sitwasyon sa ilang area. Nagka-alerto ang mga operational facilities ang CDRRMO lakip na ang mga personnel sa city government agud bantayan ang madalanon kag public places sa syudad. Mangin highlights ang selebrasyon sa Chinese New Year sa syudad, ang Grand Parade, the Grand Cultural Showdown nga hiwaton sa downtown area, ang Iloilo Freedom Grandstand sa Biyernes sang hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga nasunugan sa Barangay Benedicto nakabaton sang cash relief assistance. Detalye sang balita, Marian Grace Erenieta. Nagbaton sang cash relief assistance sa mga nasunugan sa Barangay Benedicto Haro, Iloilo City gikan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6. Nagbaton sang tig 10,000 pesos ang 74 ka pamilya nga totally damage ang balay kag 5,000 pesos naman ang ginbaton sang 5 ka pamilya nga partially damage ang balay bilang bulig sa pagbaka sang ila pagkaon, panapton kag iban pa nga kinahanglanon. Ang paghatag sang assistance kabahin sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kag mando ni DSWD Secretary Rex Gatchalian nga buligan ang mga naapektuhan tubtob sa ila pagbangon. Kumadumduman una na nga nakapalabot ang DSWD-6 kaupod ang lokal nga panguluhan kag non-governmental organizations sa masobra 1.1 million pesos nga bilisang humanitarian assistance kapareho sa family food packs, non-food items kag ready-to-eat food items sa mga nasunugan. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Alawan sa pagkaon sa Pagsapupo Center sininga 2026 gindoble. Detalye sa balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginpabaskog sang Antique Provincial Government ang nutrisyon sang kabataan nga ara sa Pagsapupo Center sa tapos gindoble ang ila meal allowance sini nga 2026 halin sa 25 pesos ginhimo na nga 50 pesos ang allowance sa pamahaw, panyaga kag panihapon sang kabataan ukon 150 pesos kada adlaw. Naibaluan nga nagbisita si Governor Paulo Javier sa center sang Oktubre sang nagligad nga tuig kag ginpanawagon ang bastante nga suporta lakip na ang maayo nga nutrisyon. Ginpahayag sang Pagsapupo Center ngiyara sa 12 ka bata ang ara sa idalom sang case management kag temporaryo nga nagapuyo sa pasilidad. Magluwas sa pagkaon kag puluyan, nagahatag man sang psychosocial, medical kag legal nga suporta ang Pagsapupo Center. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Clamping operation sa Haro Big Market, ginpatigayan sang ICTTMO. Detalye sa balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas Report. Wala makaluwas sa pila ka mga salakyan sa higad sang dalan malapit sa Haro Big Market sa giniwat na clamping operation sa Iloilo City Traffic Transportation Management Office. Ginpangunahan sang enforcement kag-clearing team sang ICTTMO ang pag-conduct sang operasyon sa barangay L98 Haro sa Haro Big Market sa din madamo ang ginclamp lakip ang mga four-wheel vehicles kag madamo nga mga motorsiklo. Ang mga nadakpan na naglapas sa ginapatuman nga Regulation Ordinance 2014-191 nga nagadumili sa mga salakyan sa illegal parking. Padayon ang operasyon sang ICTTMO team sa iban pang area sa syudad sang Iloilo agud makabulig hawan sa dalan batok sa mga on-road kag illegal parking. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Governor Defensor nakighinanon kay Secretary Toledo sang DBM. Detalye sang balita, Hope Torrechan. Radyo Pilipinas Report. Nagsapol sa isa ka paningapon sa Secretary Rolando Toledo sa Department of Budget and Management, kaupod ang iban pang opisyal sa ahensya kag si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Ginistoryahan sa mga leader ang pagpabaskog sang partnership sang Iloilo kag sang gobyerno nasyonal. Lakip sa mga nahambalan ang collaborative talk sa pagpahapos ang provincial fiscal processes kag ang local government support fund applications. Nakasumite naman si Governor Defensor sang request para sa 196 million pesos nga RTF LCAC Fund. Naibaluan nga ang pondo ang ginbalik bangod sang mga pagpanghangkat sa implementasyon sang proyekto tugas sang mga isolated nga mga project site. Ara man sa panihapon si Provincial Administrator Raul Banyas, kaupod sa Provincial Budget Officer Dr. Michelin Rosano, kag Provincial Treasurer Jean Mayor Umadhay. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. High-tech nga mobile response vehicles ng LTO-6 ginapananaw makapasanyog pa sang law enforcement sa dalanon. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas Report. Kabahin sa pagpasangkad sang law enforcement sang Land Transportation Office, personal ag inspeksyon ni LTO-6 Director Attorney Gadioso Duspan II ang bago nga mobile response vehicle o kon MRV nga ginpahamtang sa LTO San Miguel District Office sa Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo. Kaupod ni Director Duspan si Attorney Salvador Jun Altura Jr., LTO San Miguel District Office Acting Chief Mark Anthony Salanyo kag Engineer Barry John Matutina sa giniwat nga inspeksyon sang MRV. Sa tion nga mangin fully operational na ang state-of-the-art nga MRV, magaserbe ini nga mobile command hub sa Western Visayas sa din ini ang may live traffic monitoring screens kag mamonitor sini ang mga nagkalain-lain na aktibidad paagi sa LTO personnels. Ang MRV ang ginapananawan makapasanyog sang enforcement kag safety paagi sa bulig sang AI o kon artificial intelligence powered traffic cameras nga kapable sa pag-capture sang vehicle details lakip ang plate number sang salakyan. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Nanindugan si House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor masulod pa sa ginset nga timetable sang konstitusyon ang pagproseso sang Kamara sa mga impeachment complaint kontra kay Vice President Sara Duterte. Inisa to nga sa mga pamangkot kung nagapabilin pa sa Office of the Speaker ang mga reklamo gin-file kag wala pa na refer sa Committee on Justice. Ginpatpat sang Ilonggo Congressman nga kung tipunon ang tanang reklamo, posible maglabot tubtob Marso 2 ang huling adlaw sa pagtipon sang order of business. Yung pasiguro man ni Defensor ng mahulagi layon ng Committee on Rules sa tion madala mga reklamo kag siguradon nga wala sang delay o kon bias sa proseso. Sa karon, 4 na ang impeachment complaint nga naka-file. Batok sa Vice Presidente kag sunod kay Defensor magapabilin nga patas kag objective ang Kamara sa pagtalakay sini. Radyo Pilipinas News. Memorandum of Understanding inpirmahan sa tunga sang Iloilo City's Government CPU kag National Resilience Council. Inpirmahan agud mapatuman ang resilient infrastructure sa syudad. Detalye sang balita, Emi Rose Santiago. Radyo Pilipinas Report.
Usa ka Memorandum of Understanding o MOU ang ginpirmahan sa tunga sang Iloilo City Government, Central Philippine University kag National Resilience Council sang Webes sa City Mayor's Office para sa isa ka partnership agud magpatuman sang dugang nga resilient infrastructure sa syudad sang Iloilo. Nakip sa mga nagpirma sang MOU sang Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Alexander Pama, board member ng National Resilience Council Foundation Incorporated, Silvestre Barameda, Executive Director ng National Resilience Council Foundation Incorporated, kag Central Philippine University President Ernest Howard Dagohoy, kag CPU Vice President for Administration, Engineer Danny Molina. Suno kay Pama, pinaagi sa partnerships, magahatag sang support kag technical assistance ang National Resilience Council kaupod ang akadem sa syudad sang Iloilo. Ginpayag niya nga ang ila igahamtang nga mga resilient infrastructure magadepende sa kinahanglanon sang LGU kag ibase sa scientific data sa buligman sang CPU. Ginpayag naman ni Dagohoy nga ang kolaborasyon magapasanyog sang resilience sang syudad, pinaagi sa teknolohiya, research, training, capacity building, planning support, kag community engagement. Decisions we made as to what infrastructure, what projects we're going to do is number one science-based. And it's based on a well-informed decision. That's where the local government unit now decides kung ano ang mga priority decisions sa project. We don't do, say, kinahanglan na mo ni infrastructure project. The next question that comes in is amo na ang himuunta, nga amo na unahunta. We don't want to be happening again ang mga experience sa una sige lang wala to panghimo para sa infrastructure. Ang unang mga kota, sino naghambang na resilient infrastructure ang kailangan nila. Ang gabahin sa pagpahayag ni Alexander Pama, Board Director sa National Resilience Council Foundation Incorporated. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segudo, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. PNR Iloilo City nagsulod sa partnership para sa Project Transform. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpirma sang Memorandum of Agreement sa Secretary Rafael Lutilla sa Department of Environment and Natural Resources kag Iloilo City Mayor Raisa Treñas Chu para sa Project Transform ukon ang transdisciplinary approach for resilience and sustainability through multi-stakeholder engagement. Katuyuan sang proyekto nga tipunon ang mga best practices sang gobyerno kag pribado nga sektor kag updon ang tanan nga sektor para sa inclusive, science-based kag data-driven nga template nga sarang magamit sa mga LGU kag mga stakeholders para matapna ang climate crisis. Pinaagi sa proyekto ginalauman ang pagdamo sang green spaces sa syudad para mapataas ang kalidad sang hangin sa Iloilo City. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakabalag sa napulo ka volcanic earthquake ang Fibok sa Bulkang Kanlaon sa makaligid nga 24 oras. Samtang sulfur dioxide flux ang Kanlaon nagdangat sa 346 ka tonelada kada adlaw sa Pebrero 18. Nagapabilin sa gyapon sa alert level 2 ang Kanlaon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 4:27 sa hapon. Kang medyo manatipon nga balita sang PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team Huwebes Pebrero 19 tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.